Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Happy Halloween po sa inyo at sa lahat ng tambalanistang nakakapakinig ng kwentong katatakutan ko. Ano naman? Bale, hanggang bukas na lang ba to? Ilang araw na ako sumisigaw eh. Paabutin daw to hanggang December 25. Kaloka! Iba, di ba? Kasi maganda naman yung feedback, sabi ng mga listeners natin. Oo, gusto nila, nagugustuhan nila yung ganitong usapan. Grabe, takot na takot kami sa usapan nyo. So feeling namin ganadong-ganado kayo, di ba? Feeling ko nga ganadong-ganado rin kayo talaga eh. Ikaw din, parta, ganado ka rin manakot. Biso kong manakot. Kakaiba eh. Okay. Ako si Nelson, 47 years old at taga Mandaluyong. Ilang taon na rin na nakalipas nang maranasan ko ang mga kababalaghang ibabahagi ko, pero kinikilabutan pa din ako habang sinusulat ko ito. Tambalan, isa akong clairaudient. Nakatakot naman yung clairaudient kasi naririnig namin din eh. Nakakarinig ako ng presensya mula sa kabilang dimensyon, pero madalas hindi ko naman nakikita. Napatunayan ko ito nang may makasama akong may third eye. Kung saan ako may naririnig na kakaiba, doon siya may nakikita. Dati akong BPO employee sa 10th floor ng isang lumang building sa kanto ng Ayala Avenue at Makati Avenue. Sana sinabi mo na lang yung building. Parang hindi na ako nahirapan sa description at nang naiwasan na rin. Charot! Shifting ang schedule. Isang buwang day shift, isang buwang night shift. Graveyard shift ang gusto namin kasi iilan lang kami at walang manager. 10 p.m. to 6 a.m. ang schedule. Ang problema ko lang sa graveyard shift, ang dami kong nararamdamang presensya lalo na kapag 3 a.m. Ayokong pumupunta ng CR kasi malayo-layo sa cubicle at ilang segundong lakad din bago marating. Kasi layo-layo ng CR. Tapos kapag nasa CR na ako, kahit alam kong mag-isa lang ako, may naririnig akong yabag palapit. Paglabas ko, wala namang tao. Minsan naman, may maliliit na boses na biglang nagtatawanan. Madalas, habang nananalamin, parang may nakikita akong dumadaan sa likod ko kahit wala namang tao. Challenging din ang break time kapag graveyard shift. Dalawa kasi ang breaks, 12 a.m. to 1 a.m., tapos 3 a.m. to 3:30 a.m. Kinakain namin ang baon namin kapag 12 a.m. Yung 3 a.m. break, itinutulog na lang namin. Kaso, tuwing umiidlip ako ng 3 a.m., nagigising ako dahil para may humihila ng pantalon ko. Minsan, manggas ng damit ko. Ay, ayoko matakot kasi may mga kwentong BPO akong alam. Na binababaan din ng pantalon? At saka pati manggas? Yeah. So, hindi naman pala horror story to. Nagkakahilahan, gano'n. Ayun na nga, may humihila ng pantalon ko, minsan manggas ng damit ko, o di kaya inuuga yung upuan ko. Ay, narinig ko na yan. Nagkaugaan, nahuli pa nga sa CCTV. Ay, gulo. Iniisip ko na lang na baka nananaginip lang ako.
Ang pinagtataka ko, laging eksaktong 3:12 a.m. ako kung maalimpungatan. Ang haba pa. Mahabang pagtitiis pa to. Mahaba pa. One Saturday, 3 lang kaming pumasok. Last working day of the week, kaya tinamad pumasok yung iba. Halos kaming 3 lang ang tao sa buong 10th floor. As usual, pinatay ng guard yung ilaw sa mga areas na walang tao. Gaya ng dati, sabay-sabay kaming nakadukdok sa table pagdating ng 3 a.m. break para umidlip. Ginamit kong pangtalukbong yung manipis na balabal ko sa ulo. Maya-maya may narinig akong tunog ng plastic. Naisip ko siguro kumakain ng chichirya yung isang kasama namin. After a while, napabalik ko sa ko dahil pakiramdam ko overbreak ako. I looked at my watch and I saw na 3:12 a.m. pa lang. Yan na naman. Babalik na sana ako sa pagtulog nang habang nakatingin ako sa monitor ng PC, may parang reflection na dumaan sa likod ko. Natatakot ako sa mga naririnig ko. Mababa pantalon mo. Ibababa ko pantalon mo, sabi. Oo, sabi. Ibababa ko ng pantalon mo. Tumalikod ako pero wala namang tao. Mahimbing din ang tulog ng 2 kasama ko. Nagtalokbong ulit ako ng balabal at handa nang matulog ulit nang mapansin kong may batang nakatayo sa harap ko. Sa takot! Pag ginagawa nyo nakakatakot yung mga bata. Kaya nga, tsaka di ba yung mga bata, yung mga isa, dalawa, nagbibilang lang naman. Bakit nakakatakot sila? Tatay, gusto ko tinapay. Sa takot, mariin kong ipinikit ang mata ko pero hindi na ako nakatulog ulit. After the break, tumayo ako at nag-stretch. Tinanong ko din yung isang office mate ko kung anong chichirya yung kinain niya. Wala daw siyang baon at hindi din kumain during the short break. Yung isang office mate ko naman, napansin ko na nananahimik habang umiiyak. I asked her why she was crying. Dapat pala hindi na lang kasi bigla siyang napahagulgol. Nang kumalma, sabi niya na overbreak daw siya. Gising na daw siya pero hindi siya makabangon dahil may batang nakadagan sa kanya. Nakabangon lang daw siya pagkatapos niyang umusal ng panalangin. Simula noon kapag nakakaramdam kami ng presensya, sabay-sabay kaming nagdarasal. Yung mga kaluluwang pag-gala-gala at hanggang ngayon ay nandito pa din sa mundo ng mga buhay. Siguro humihingi ng dasal, kaya nanggagambala. Hanggang dito na lang, Nicole and Chris. Sana ay hindi masyadong nasyokot si Nicole sa kwento ko. Ang inyong tambalanista, Nelson. Oh my gosh, nakaka-allergy. Hindi naman masyado natakot si Nicole. Hindi naman. Wala masyadong indikasyon. Charot. Nako, nakakaloka talaga. Pero maganda yung sinabi ni nitong tambalanista natin na every time nakaka-feel sila, every time na merong pagpaparamdam, 'di ba? Nagdadasal sila ng sabay-sabay. Correct. Kasi naniniwala talaga ako that community prayer works. Ano ibig sabihin ng community prayer? Community. Isang buong community, maramihan, 'di ba? Maramihan na nagdadasal together, 'di ba? Mas malakas yung dasal. 'Yon, mas may ambag, 'di ba? Kaysa naman na natatakot ka tapos anong gagawin mo, 'di ba? Hindi ba't wala kang ibang gagawin kundi magdasal? At hindi lang ito katatakutan in terms of ito yung mga ghosts, mga ganito bilang usong-uso, 'di ba? But it's also whenever you feel afraid of something. You feel afraid kasi meron kang kailangang isubmit na report. Pero hindi mo alam kung paano mo matatapos.
you feel afraid to let go of a complicated relationship na alam mo naman kailangan mo i-let go kasi syubit ka lang, di ba? Correct. Sabi ng mga syubit, akala ko ba horror? Dami na naman kami. Bakit nadami na naman kami? Lagi nyo kami sinasabi sa usapan nyo, nananahimik na nga kami. Di ba patago na nga kami? Bakit lagi nahuukat yung kwento namin, sabi nila? Di ba't lagi na nga kami nasa dilim? Pero laging topic sa tambalan? Akala ko ba horror? Oo nga. Di ba? Pero totoo naman in anything, di ba, whenever we are afraid, we call on to God. Correct. Yun naman yung pinakamahalaga na lesson na ibinabahagi sa atin ng ating letter sender. Pansin mo ba, lahat ng mga kwento natin ng mga nakakatakot itong mga nakaraang araw, at the end of their story, yun ang sabi lagi. Diba? Prayer yung solution doon sa mga pinagdaanan nilang nakakatakot. And yung prayer na sinasabi natin mga kaibigan, it's not only applicable sa mga pagkakataong nakakatakot. Yes. Diba? Kahit sa masasayang panahon ng buhay natin. Diba? Every day. Diba? At all times, kailangan nga natin binabanggit ang pangalan ng Diyos natin. Tama. Diba? Ni Lord. Totoo. Diba? Pasasalamat. Diba? Paghingi ng tulong, paghingi ng guidance, pagtuturo sa atin ng tamang gawin. At hindi lang sa mga panahon na nakakakita ka ng bata sa banyo. Correct. Or nakakakita ka ng nakakarinig ka ng chichiryang batang kumakain ng chichirya pero wala naman talaga yung bata. Diba? Importantatious yun. We call on to God. Yes. Diba? Pray. Yun, diba? Tatatagan natin yung prayer. Tapos kung may mga nakakatakot tayong mga napapanood na kinukutsa yung prayer, mas lalo mong tatagan. Kasi ganun dun sa buhay Minsan, parang sinusubukan ka, titingnan ko, susubukan ka pa talaga ng matindi. Yes. Paalakasan ito. Oo, pero syempre, mas malakas yung pananalig natin sa Diyos. Kaya nga, diba? So, ganun yun yung kapag sabi nga daw nila, when it rains, it pours. Diba? So, kapag bubuhos daw yung mga problema, minsan, parang feeling mo, bakit ganun? Ako lahat ang sumalo. Diba? Nung sabi ba ang Diyos ng problema, ang hawak ko ba ay malaking trapal, diba? may hawak ba ako malaking tent? Diba? Nasa loko lahat. May ganung feeling. Kasi nga, tinatry ka talaga ng husto Pero wag mag-alala. Diba? Wag mag-alala. Ilang beses sinabi yung do not be afraid. Diba? Sa Bible. Sanabi daw yan ng yung do not be afraid 365 times, diba? So, pagpapaalala na sa 365 days in a year, na nire-represent niya yung 365 days in a year, diba? Na pinapaalala sa atin na huwag kang matakot. Tayo natatakot. Di ka natatakot. Don't be afraid. Yan yung mga pangaral natin. Kaya minsan mahirap tayong paniwalaan Kasi yung mga yung mga payo namin, hindi namin talaga sinusunod. Totoo 'yun. Yung mga payo namin, hindi namin sinusunod. Ang prayer namin, ang hope lang namin everyday, may mga sumunod, alam mo yun, para hindi sila mawala sa tamang landas. Tingnan nyo na lang sa aspetong ganun kami makapagbigay. Yeah. Hindi na namin iniisip ng sarili namin. Importante, mapabuti kayo. Yun. Kayo ang iniisip namin. Yun ang pinakamahalaga. Ay, nako, nakakaloka. Ayoko na mag-invite dun sa mga tao na mag-send ng stories nila. Ganon, ganado pa nga sila. Iba na ang dami lang. pa kaya nag-send ng mga horror stories ayoko nila. Ayoko na. Tapos na yung October 31. Bukas sige, hanggang bukas na lang. Hanggang bukas. November, basta. May deadline sila, ganon. Bibigyan ko na lang kayo ng may taning na po. May taning na. May taning na pong itong pagsisend ng horror story. Hindi, ganahan nyo. Ay, naku, okay lang yan. Ganahan. Lahat ng klase ng kwento, welcome. Ay, hindi rin. O yan, tanong, napanood nyo na po ba yung video? Tama, pinost na, partner, yung video ng nanakot tayo sa loob ng gabi ng lagim. Yes! Kaya dun sa mga tambalanista natin, alam nyo pa, nakakalure kayo aming naging experience. Dapat yan yung suot mo nung pumunta tayo ng Star City, tapos nanakot ka. Oo nga, bila ka nahati, ganon. Kasi sabi nung nagme-makeup sa atin ng nakakatakot, sabi niya, magsuot daw ng damit na pwede nang itapon. Pagkatapos kasi daw, masyado daw yung makeup na gagamitin kapag ka nahulog sa damit, posibleng hindi na mabura. Gusto ko tong damit na to, kasi hindi na mabubura. Tinapon lang yan, pinulot mo lang naman. Huwag ka nga maingay. Ito naman, ingat na ingat pa. Kala mo naman binili. Hindi mo naman binili yan. Ito naman, sikreto na nga, binubunyag pa. Huwag ka nga maingay.
Hindi naman talaga sa'yo yan. Tumigil ka Sa nga. manananggal talaga yan, hiningi mo lang. Sabi ko, Wag- gagamitin ko sa Halloween. Huwag kang ngang magulo. Nag-usap na kami. Usapan namin ng manananggal yun. Nakakaloka. Panoorin niyo po Panoorin yun. niyo po yun kasi ewan ko, nakakatakot na nakakatawa. May mga natakot sa amin in fair. Nakakatawa doon si partner kasi nasa isang area lang kami. So malalaman ko na nandyan na yung mga tinatakot kasi si partner naririnig ko na siya. Tapos yung mga sumunod na batch, hindi na siya sumisigaw. Masakit din ang lamunan ko. Sabi ko, nakakapaos palang manakot. Totoo. Kasi sigaw ka lang sigaw eh. Correct. Tapos minsan makikisabay ka rin sa tili nila para mas madagdagan pa yung tili. Oo, totoo. Meron, basta panoodin niyo po yun. Ito was a fun experience. Natuwa naman ako dun sa Ay, wag kasi Nicole experience na yun. sumuot sa loob ng purgatorio. Oh. Pinanindigan niya. Correct, buti nga ano eh. Buti nga nakalabas pa Buti siya. nga nakalabas ako eh. Sabi daw kasi yung mga mabubusila kang kalooban, makakalabas pa daw. Basta panoodin niyo po yun. It's fun. Nasa YouTube, Yes. YouTube ng Love Radio Manila. At dun sa YouTube ng Love Radio Manila, napakarami pong content Kaya, correct, i-share nyo lang po palagi para mas marami pa po ang makapanood, diba, Totoo sa atin. yun. So, hindi na lang po tayo napapakinggan, napapanood na din tayo. Itong Halloween content ng Tambala ay ng Love Radio. Buong Isa yun Love Radio to. Oh yes, hindi lang po tambalan, lahat ng mga DJs ng Love Radio. Isa ito sa mga unforgettable experiences. Correct. Natin as Tama. a DJ. Yung manakot. Kasi Oo. normally di ako nagpapamakeup na nakakatakot eh. Kung magpapamakeup na nakakatakot, kasi sasali ako sa contest, gusto ko manalo. Diba? Pero Oo. yung magaganon ako para for the purpose of mananakot ako ng ibang tao. Diba? First time ito. Correct. Yan. Dadali na namin ang kwentong ito hanggang sa sa diba? magtumanda kami na anak. Correct. Dati kami nananakot sa Star City. Kahit isang beses lang naman, ilang minuto lang naman, kumakabida. Yan Diba? tayo eh. Kumakabida pero sa totoo lang, 15 minutes lang kami doon. Ay, nakakalurke. O siya, salamat mga kabisya sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Sana hindi po kayo matakot. Ay nako, madaming takot pala today, Judith. Oo nga, nako, ano Judith, ba yan? ano ba yan? Don't be afraid. Don't be afraid. Magsipag ka lang, may papambayad ka din dyan. Correct. Exit na po kami. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ayan. Ayun na nga. Yun na nga ang mga eksenang katatakutan. O ingat kayo kung ano man yung mga sasalihan nyo na mga nakakatakot na mga events, di ba? Make sure na safe. Diba? Baka mamaya, di ba, mapahama kayo. Minsan yung nilalagay sa mukha, delikado din yan. Uy, totoo. Diba? Yung alin, yung mga... Yung mga kung ano-ano nilalagay, mga ang dami yan eh. Make sure rejuvenating? Ano ba? Rejuvenating cream. kasi? Sa bagay, nakakatakot din. Minsan nakakagulat, di ba? Yung mga pinapahid sa mukha. Oo, yung mga diba? tita dati, paglabas sila, Oo, nakakagulat. Ang pula-pula mo, tita. Di ba napalit ka na ba ng balat? Confirm, tita, ahas ka. O, ganun. Yung mga makeup na ginagamit natin, yung mga prosthetics na ginagamit totoo. natin. Yung mga contact lens. Yes, yun. Oo. Isa pa yun. Mga props na ginagamit natin. Normally, disposable yung mga ganyang contact lens. Yung mga, yung mga crazy lens. Yes. Yung mga ganon. Baka mamaya, gamit na pala yung last year. Huwag mo na gamitin this year. Expired Tama. na yan. Ang tigas-tigas na. Pinakuluan mo lang sa kumukulong mantika. Di ba? Tapos kating-katika nung sinuot mo. Correct. Diba? Tapos Parang wala na pinantigam. akong makita. Literal, nabubulag ka na. Kaya dun sa video namin, yung iba may contact lens, yung iba kalahati lang. Kaya iba parang nabulag lang yung kalahati. Parang ganun. Kasi nga, ang hirap nang hindi ka nakakakita. Kasi may mga contact lens na, yung mga pang Halloween na walang butas yung gitna. Tapos para lang siyang... Gagawin lang puti talaga lahat ng mata mo. puti talaga lahat. Para lang po ito dun sa mga 2020 ang vision. Kapag ka medyo nandun na tayo sa medyo palabo na ang mata. Oo, 'di ba? Na ang font size na sa telepono is 68, 'di ba? Laki. Pag nagbabasa ng text, confirmed. Hindi mag-ingat po dun sa mga yan, tama ka partner, pinapahid, nilalagay. Kasi baka mamaya din partner, every Halloween lang nilalabas. Yung mga gamit na 'yon. So syempre madumi, 'di ba? Mga ganun. Hindi na sterilized yan. So ingatan natin yung yung mata natin lalo na marami po kayong papahid sa mukha. May mga pa yan, may mga padugo, baka mamaya yung mga dugo na gagamitin nyo. May mga chemical, may mga
Yun ang sinasabi sa mga... Fake blood, yung mga fake blood, Ellen. Oo. Lactobacilli, Shirota strain, ano? Lead. May mga, hindi natin alam, basta mga elements na na posible makalason sa'yo. Sila bibigla lagi sa gilid ng mata. Ingatan po natin, baka mamaya, okay, expired na, yun pa. Pag expired na, magkakos na yan ng infection. So, ingat po tayo. Tama yun, baka ginamit mo yan last year. Hindi mo ginalaw, tapos na-tempt ka na gamitin ulit to. So, baka madisgrasya ka lang. Yung mga prosthetics, baka magkaroon ng Basta, ingat-ingat po inflammation. tayo. Correct. Baka mamaya, nanakot ka, tapos mukha kang maga nung time na yun, pero part yun ng ano mo, di ba? Ng look mo na parang namumula ka. What if for life na? Kasi, forever kang maga. di ba? Forever kang mapula. Para kang sinampal ng Bertayolate. Ingat. Ingat po tayo. Ha? O siya, exit na kami. Salamat! Bye!